Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization, Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na San Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo-sundo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 13 hanggang 15, ito po ang mensahe. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo ay magkakagatan at magsasakmalang parang hayop, kayo'y mauubos. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 3, ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan sila ay maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12 hanggang talatang 2, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Ito po. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o magtanim sa kapwa. Hindi nito ikinagagalak ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 58 hanggang 59. Ito po ang mensahe. Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal. Habang may panahon pa, makakalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibinanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing, kahuli-hulihang sentimo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 9, talatang 13. Ito po ang mensahe. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi sa hapong ito ng mabuting balita sa ating pagbabahagi ng Bible Lives Promotions. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos. At maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay ating paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa tema na pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo-sundo. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na
kung paano tayo magpapanatili ng kaayusan, at magkakaroon tayo ng pagkakasundo-sundo. So yan. Kaya pangunahin, ang banal na Panginoon nais niya na tayo ay magkaroon ng isang mahusay na pag-uugali. Yan. Kung paano tayo, yung karakter natin, paano tayo mamumuhay. So nais ng banal o ano yung dapat na isa puso natin, at kung paano tayo ano yung good deeds na dapat natin gawin. So nais ng ating banal na Panginoon Diyos, hindi tayo dapat malaya tayo, at hindi tayo dapat maging makalaman. So isa-pwera natin yung pagiging makalaman, yung mahilig tayo sa material na bagay, iba't ibang mga na kung saan tayo ay nahuhumaling yan. Ano ba? Gaya ng kapangyarihan, pera, babae, sexualidad, yabang, gusto mo mataas ka, yan, mga ganun mga bagay. Iba't ibang mga bagay na makalaman, makasanlibutan nila. So kung yan ay mapag-aaralan natin na tayo ay mawala sa ating puso yan, sa ating pamumuhay, so maiwasan natin yung matukso tayo sa mga bagay na mag-udyok sa atin para gumawa tayo ng hindi mabuti. Sapagkat kinakailangan tayo ay hindi dapat nasusunod sa atin yung pitan ng laman, kundi yung tayo dapat ay nagkakaisa yung bawat mga tao sa dahil sa pag-ibig. So yan ang nais ng banal na Panginoon. Tayong lahat dapat para umiral yung pagkakasundo-sundo at ayusan, dapat umiiral yung pag-ibig o yung pagmamahal at pagmamalasakit natin sa isa't isa. At hindi lang yun, yung tayo ay hindi natutukso nga sa pitan ng laman o yung materialistic tayo, o tayo ay tawag ng sanlibutan, mga ganon. So sa ngayon, naiiwasan natin yung iba't ibang naiwasan natin ang mga kasamaan, at kagaya nung aral na ibigin mo yung sarili, ibigin mo yung kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. So hindi mo gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. At kung tayo ay maglalabanan, individual man o malaki, ay tayo magkakaubusan. Ika nga sabi ng mabuting balita. So kaya para maiwasan yung digmaan, maiwasan yung paglalabanan, umiral yung kaayusan, umiral yung pagkakasundo-sundo, kailangan mayroong behaviorally dapat mula sa puso, marunong kang magmalasakit sa kapwa-tao, marunong kang magmahal ng kapwa-tao mo, yan, mula sa pamilya. So yan, at dapat tayo ay siyempre marunong tayong sumunod doon sa pamahalaan. So isa sa mga nagbibigay din sa atin ng disiplina, maliban yung disiplina at pag-ugali na gusto ng banal na Panginoon Diyos na isa buhay natin, ay yung disiplina ng pamahalaan. Kasama din dyan ang disiplina ng Panginoon Diyos na tayo ay magpailalim din sa pamahalaan bilang disiplina sa atin. Sundin natin kung ano yung panuntunan ng pamahalaan, at tayo ay handa sa paggawa ng mabuti. Yan. Ano yung panuntunan ng pamahalaan, susundin natin yan. So hindi tayo dapat magsasalita ng masama. Tayo ay dapat ay malawak ang pangunawa, mahinahon, at maibigay tayo sa kapayapaan. So ngayon, kung tayo ay maunawain, malawak ang pangunawa natin, malawak ang PC, mahinahon, so tayo ay hindi basta-basta nagkakaroon ng katalo sa pakikipag-usap pa lang. Yan. So, kung mayroong gumagawa ng di mabuti, tayo ay mahinahon, malawak ang pag-isip, tayo ay mahilig sa kapayapaan. So hindi, at gaya nga ng ating palagi na ipangaral doon sa mga panakaraan, huwag natin kakalabanin kapag mayroong nakagagawa ng masama. So sila ay sa gobyerno natin, bahala yung gobyerno sa mga, dahil yun ay authority nila para laban doon sa nakalalabag ng batas. Kung ang kasamaan nila ay paglabag sa batas, ikaw man ang ginagawa ng masama o yung ibang tao, huwag mo sila kakalabanin. Ika nga, sila ay pagbabaguhin mo, pangangarangalan mo para magbago. Ang sundarin mo sila sa pamahalaan sa pamamagitan ng makatuwiran na pakikipag usap, pakikipag talakay,
o pangangaral. Upang sa gayon ay mapagbago mo sila. Sapagat ngayon kung sila ay hindi magbago sa iyong mga pangaral at sila ay instead ay inatake ka pa, pinagtakaan ka pa, so iwasan mo sila at babayaan mo yung pamahalaan ang siyang magtuwid o dumisiplina sa mga taong gumagawa ng paglabag na sa batas. Kung ang mga taong yan ay hindi madisiplina, hindi walang disiplina, lumalabag sa batas, pwede natin na pangaralan kung mapapangaralan pa natin sila. O lalo kagaya nito, tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. So sana yung mga nakagagawa ng hindi maganda nga ay sila ay mapagbago, sila ay magkaroon ng pag-ibig sa kapwa, malasakit at sila ay mamuhay ng mabuti ayon sa balita at may pananampalataya sa Diyos. Ngayon doon sa mga hindi masunod, hindi makapaniwala doon sa banal na Panginoon Diyos, sila ay disiplina ng pamahalaan ng ating aasahan diyan para maituwid sila. Ngayon tayo ay patuloy na mangangaral hanggang sa mapapangaralan sila mapagbago. Ngayon, kung hindi mo na nga mapapangarap, hindi mo nga maharap sila dahil nga sa inaatake ka, hindi mo mapapangaralan ng mga ganun mga tao. So, bahala yung pamahalaan para din sa mangarap pa ng mga panahon para mapangaralan mo sila sa isang panahon na hindi sila umaatake sa iyo. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, iniwasan sila. So, kaya wag tayong umayon dun sa nangyayari sa mundo nito na materialistic ang nangyayari. So, tayo ay magkaroon ng mahusay na pag-iisip. Yan. Sundin natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Na kung anong mabuti at nakalulog sa Kanya, yun ang ating gawin. Kaya nga sinasabi, maging tunay yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Kasok naman natin yung masama. At pakaibigin natin ay yung mabuting mga gawa. So, yan. Iwasan natin yung dapat namumuhi tayo sa gawang masama, mga materialistic na mga gawain, mga paglabag sa batas, yan, mga uri ng hindi nais ng ating banal na Panginoon Diyos, paglabag sa o yung kagaya ng halimbawa sa kautusan, yun ay yung mga hindi mo sila dapat gawin, yung mga masamang gawang yun. So, kaya dapat ikaw ay pakibigin mo yung mabuti, masukunang kasama-sama at tayo nga ay magkaisa bilang parang magkakapatid at mag-ibigan tayo na parang magkakapatid. Yan ang nice na banda na pa. Sa gayon, ay makapagmumuhay tayo ng maayos yung mga tao at kayo din sa ating pamahalaan. So magkakaroon ng magandang relasyon yung mga tao at relasyon ng pamahalaan kay at ng mga tao. Sa gayon, tayo ay mamumuhay ng maayos sa gabay ng ating simbahan, sa gabay ng mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay dapat mamumuhay lang ayon doon sa gabay ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay mamold to have a good behavior, mabuti. Yan. At yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya paano ba ikaw mamuhay na mayroong pagmamahal sa kapwa, sa mayroong malasakit? Kasi para ikaw makapamuhay ka na mayroong pagmamahal sa kapwa mo, dapat matyaga ka. Yan. Yung magandang ugali, yan, yung maunaway, mahinahon, yan. Hindi ka na naghili, yan. Hindi ka nagmamapuri, nagmamataas, hindi ka mayabang, hindi magaspang yung pag-ugali mo, hindi ka makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. So, hindi kinagagalak na yung gawang masama at ang kinagagalak mo lamang ay yung mabuting kapwa. Dapat ikaw ay marunong magtiis, mapagbata at puno ka ng pag-asa. So, dapat kaya napagtitiisan mo yung mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Kung naghihirap ka, so kung may pagmamahal ka sa kapwa mo, titiisan mo yun at hindi mo gagawa ng masama para lamang agawin mo halimbawa ng pera para ikaw ay mabuhay. Pakiamot ka, hindi dapat doon. So mag-isip ka ng pamamaraan sa pananampalataya mo sa Diyos para ikaw ay makapabuhay ng maayos. So ganun dapat. At isa pa, kapag ikaw ay nagkasala doon sa kapwa-tao mo, so isang magandang bagay na ikaw ay magpagano ka, makipag-ayos ka sa kanya para sa gayon ay hindi kanya ipakulong. Ngayon din yung ating nasa pamahalaan ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo yung mga nasa pamahalaan, hindi basta ikaw ay binigyan ng authority to enforce, wala kang pagmamahal doon sa tao. Dapat meron ka rin doon, hindi mamamayan lang, lahat sa relasyon ng tao at ng mamamayan.
So yung mga nasa pamahalaan, magiging ating halimbawa, enforcement. So hindi ka basta i-enforce yung nasa pamahalaan. Meron ka rin pagmamahal sa kapwa-tao mo. Not just included in the law, kundi ikaw ay ma-include at meron ka rin malasakit dun sa kapwa-tao mo. Hindi basta parang nagawa ka na sarili mong panuntunan. So ayan, kaya dapat ikaw ay mayroong malasakit doon sa kapwa-tao. Mayroong ang habag, ika nga. Dahil sa ma-enforce mo sila na mayroong ang kahabagan at hindi yung ikaw ay mo ka ay kamay na bakal in authority. So hindi ba sa ganun yon. So paano mayroong dapat kung mayroong kahabagan, masusunod mo yung kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, masusunod mo yung yung proseso ng batas at yung panuntunan ng batas ay mayroong malasakit sa kapwa-tao. Ibig sabihin, kung ano malasakit mo, anong maliban nyo sa human rights, ay yun ay panuntunan na dapat talagang magawa para hindi makaabuso. So, may iwasan mong mga abuso sa iba't ibang mga good behavior. Kasi yung iba, kapag hindi magandang ugali ng isang enforcement, umaabuso, initsapero niya yung batas. Gagawa siya ng sarili niya to enforce the law para sa tingin niya yun yung makapagbibigay ng katarungan. Ay mali yun kasi the tailored na ginagawa ng ating batas o proseso, yun ay makatarungan na dapat natin sundin. Kung paano natin nalapat yung parusa at pagdisiplina, halimbawa ikukulong, dapat may lalapat mo na maayos yun at hindi ko maglalapat ng pagdisiplina mo bilang halimbawa isang pulis para madisiplina mo yung tao, ginulpi mo. Hindi dapat ganoon. Para madisiplina mo siya, ipoprocess yung batas kung paano siya didisiplina. So, ganun dapat yun. So, dapat mahabag ka at huwag kang umabuso. Ganun yun. Mayroon kang pagmamalasakit sa kapwa-tao mo na ang tao ay mayroong pagbabago. So, kapag ikinulong mo siya, pwede siyang magbago o pwede pa siyang makapanampalataya sa loob kung ang nagawa niyang krimen ay heinous crime or even lifetime. So kung naroon siya sa loob, pwede pa siya manampalataya sa Diyos at mapatawad ng Panginoon Diyos niya habang binubuno niya yung pagkakasala niya. Ngayon ay kung may mga ganung mga pagkakasala, syempre dahil mabigat, yung iba umaabuso, yung sinasalvage na, hindi na maabot ng dulungan. Dapat hindi ganoon. So, dapat tayo may kahabagan pa rin bilang mga nananampalataya, bilang kung may naglilingkod na sa gobyerno ay dapat meron ka nun. Susundin mo yung proseso ng batas at hindi ikaw yung nilalapak nun. Sa maling paraan. Kaya nga sinasabi ng mga Panginoon sa Kristo, dapat nanghanapin niya yung, kaya nga nahabag sa ating lahat ng Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, hindi pa ang pagkakabang natin. Nag-wish pa nga ng buhay ng Yesu Cristo para lang pag-ibig. Diba? Ganun kabigat dahil nasa tayo pinagbabago. Siyempre, yung sa Pilipino na ginagawa ng mga kamala, siyempre, yung risk para magbubuhay mo yung hama. Hindi naman ibig sabihin. Siyempre, iba ng mission na Pilipino na dapat natin yung paano natin pawagaliin. Kasi yung tukulin na ginawa ng Panginoon Diyos, ng Panginoon sa Kristo, hindi siya ng buhay. So, nagpaano siya, hindi siya ng gano'n para matagbago. At naligtas tayo. Kasi kailangan tumusin yung dugo. So, yung mission naman ng iba't ibang mission natin, yung na-pulis ka, yung sacrifice mo na para ito ay siyempre, yung nag-risk ng inaano mo. Pero hindi ka naman dapat gumawa naman sa mga parang ito yung good. So, yung kay Panginoon sa Kristo, na ito yung tao, kaya nakatarungan. Pinastay siya. Pinabayaan niya nang mangyari kasi yun para matupad yung nais na Panginoon Diyos. Pero kung ikaw ngayon nasa pamahalaan, hindi naman din siya kaslang ka para matagbago nito. Hindi, kaya rated dyan para signalayin sila at sila ay nagalaga sa Kristo. Ganun tayo, pero hindi para gawa mo sila lang. So yun sa kaya sana ay sa pamagitan yan nagkakaroon tayo ng ayusan at pagkakasundo sa buhay. Bakit? Lalo lang, kahit na ito pwede nang may kaso ka na pwede nito, pwede ka pa rin magpapasundo. Kung ikaw ito kasalanan. So yung mga ano ba, na agrabyado,
kung humihingi ng pagkakawala, maaaring makagbigyan nyo kung makakawala naman. Maaari, meron talaga naman talagang dapat disiplina ito loob. Kung nabigyan ng pagkakasala, kailangan naman yun. Lalo na. Sobrang bigat na pagkakasala. So, mali, sana nagkapayo lang kayo ng Bible-ized promotion sa New Spirit lang nito buhay. At kayo magkaroon kayo ng kaligtasan ng spiritual. Patuloy tayong nananampalataya ng paggabay ng ating banal na sa pagkakaroon. Ang bahagi ng Bible-ized promotion ng mabuting balita. Gabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at ng Espiritu Santo. Sana gabayan tayo ng kanyang patuloy ng kanyang kaliwanagan ng kanyang pag-iibala. So, magabayan tayo ng banal na Santa Maria ng kanyang pag-iibala ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. So, sana tayo ay magabayan ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay mahitayat sa pagtalima ng mabuting balita. At kayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ayun sa lahat ay dapat ay pakinggan natin ang nihil dito ng ating Panginoon mula sa Panginoon sa Kristo na ito dapat natin sa buhay sapagkat ito ang ihahatol ng ating mga Panginoon Yesus Kristo sa atin pagdating ng kanyang pagbabalik. Itong kanyang inihiyag na ito kaya dapat masunod natin yan. Kapag tayo ay hindi nakatutupad yan ay ihahatol sa atin at nasa kanyang kamay. Kung ikaw puro labag dyan, hindi mo sinusunod dyan, maaari kang maparusahan. Sinasabi nga niya na kapag ikaw ay hindi nagpakabuti, ay makapaparusahan ka sa impyerno. So, bagamat ang Panginoon sa Kristo pa rin siya kung dapat sa paglabag mo dapat maaari tawarin ka pa rin. So, kaya dapat ay pakinggan ng mabuting balita sapagkat yung mabuting balita na inihayag ating binabagi sa inyo, yan ang ihusugan ng ating Panginoon sa Kristo, ng Panginoon Diyos sa atin, pagdating ng kanilang tinak ng panahon. Parang yung batas, parang revised penal code. Pagka nagkasala ka, yun ang batas para parusahan ka. Pag nilabag mo yun, di ba? Parang gano'n, mabigat pa sa revised penal code. Siyempre, yung mabuting balita na pag hindi ka naging matuwid sa pamumuhay mo at nagpakabuti, ay may problema ka. So yun at mapapahama ka, diba? So yun at muli doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa, maliwalagan ng bawat mga reliyon at unawain natin ang ating mga reliyon. Tayo ay hindi magkaroon ng hidwaan, mauwi sa karasan at mga pagdidigmaan. Gabay tayo ng pagkakaisa, kapayapaan sa bawat mga tao, bawat mga mananampalataya, mga lahi, lipi, at mga bansa. At muli doon sa CBCP, ang Vatican Church, maliwanagan kayo at magabay ng Banal na Santa Maria, patuloy niyo pagmuklurin. Ang sangkatauhan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. At sa ating munting nakainan, sa pagbabahagi ito ng Bible-ized promotion, ng mabuting balita sa Bible-ized promotions ay patuloy na nananampalataya ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, way din ng Banal na Santa Maria, sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya. At kayo ay mabuklod mula mabuting balita at Panginoong Jesucristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos niya. At sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at para sa siya. Tugunin niyo yung karapatan ng tao. So, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.